So kababalik nga lang po namin sa galing Pilipinas at magkano nga ba ang nagastos ng family of 4 sana lumipad ng Pilipinas. So ito po yung summary. About $6,000 po yung yung plane ticket namin, round trip na siya. Mga anak ay 11 at saka 3 years old. Tapos yung gastos namin, wala po kaming bahay sa Pilipinas. Nag lang po kami, nag Airbnb po kami. Tapos 5 araw bago kami babalik ng Canada, doon po kami nag-hotel po kami sa 2 gabi po kami nag-hotel, o 3 gabi po kami nag-hotel sa Cebu City. Tapos 2 gabi po kami sa isang resort sa Mactan, Lapu-Lapu po, Cordova po pala, kasi Cebu na siya. Yung gastos po namin kabuuan po, hindi po susobra o aabot ng $4,500. At saka ang ginawa ko po kasi is may BPI bank account pa po ako sa Pilipinas. Active po siya dahil nag-online banking po ako. So na-check ko po siya kung pumapasok na yung global money transfer ko, kasi po ang bangko ko po dito sa Canada ay CIBC. Tapos meron po sila yung global money transfers, which is very competitive yung exchange rates nila. Tapos 0 fee po siya. Tapos in 30 minutes kung nagta-transfer ka po papuntang Pilipinas, sa bangko mo sa Pilipinas, after 30 minutes po nag-pop up na po siya sa sa bank account mo. So malaking savings po talaga siya, kasi po yung tina-transfer ko po sa BPI ko mga 145,000 pesos. Tapos yung gumagamit din po ako ng kasi po kadalasan kahit po kumukuha ako ng 40,000 pesos, in 2 days po ubos na siya. Yung pong $4,500 na gastos namin is lodging po yun, kasama na yung hotel doon, yung Airbnb namin, at saka yung pagkain, at yung mga travels na ginagawa po namin doon. Kasi po marami po kaming napuntahan sa halagang yan. Taga Cebu po ako. Tapos nagrenta po kami ng 1,500 na car sa isang araw. Pero yung mister ko po ang nagmamaneho. Just para lang po pumunta po sa probinsya namin para po drop off yung pasalubong naming 3 big bags. Kaysa po mag-commute kami, mahirap po kasi may mga anak po kami, 2 mga anak. So nagrenta po kami ng sasakyan. Tapos pumunta kami sa mga falls. Pumunta kami ng Kawasan Falls, pumunta kami ng Mantayupan Falls sa Bareli po. Tapos 5 araw po kami sa Cebu, kasi po nagland po kami ng October 13. Nagland po kami ng October 13 at October 17 po wedding po yun ng kuya ko. By October 18 po pumunta po kami ng Bohol ng October 18, tapos hanggang 22. Nag-BNB po kami doon, isang buong bahay po yung Airbnb namin. Tapos po kasama ko po dyan yung isa kong kaibigan tsaka anak niya. Tapos yung kuya ko at asawa niya. Tapos yung stepmother ko pa. So bali, siyam po kami sa Airbnb. Ako po ang gumastos. At saka pumunta po kami sa nag-snorkeling po kami. Pumunta po kami nag-island hopping po kami sa Bohol. Nagrenta po ako ng van na
3,500 po a day, which is marami na siyang naabot. Marami na siyang marami siyang napuntahan pala. Marami na siyang napuntahan. Tapos yung nagrenta po ako ng van 2 araw, so 7K po siya. Tapos so parang naikot po talaga namin yung Bohol, yung mga tourist spots ng Bohol. Tapos pag yung pag 22 po ng Oktubre, yung kuya ko tsaka asawa niya, bumalik na po sila sa Cebu, tsaka yung stepmother ko. So pati yung kaibigan ko, bumalik sila ng Cebu. Tapos kami namang magpamilya, asawa ko tsaka 2 kong anak, ay pumunta kami ng Camiguin Island, which is resort po kami doon. 2 gabi lang. Tapos nagrenta rin po kami ng motorela nila doon para sa isang araw na touring sa Camiguin. Marami rin po kami napuntahan sa Camiguin. Tapos 2 nights lang po kami doon. Bumalik ulit kami ng Bohol at nag-resort po kami sa Bohol at 2 gabi lang din po kami sa Bohol. 2 gabi po sa ibang parte po ng Bohol. Tapos yung mister ko nagrenta po ng scooter. Dinala niya yung anak ko para sa nagpumunta pa sa isa pang falls na hindi naman napuntahan nung kasama pa namin ng kapamilya ko. So nagstay pa kami ng 2 gabi agad ulit sa Bohol. Tapos nag-head out po kami ng Cebu. Bumalik na po kami ng Cebu. Yun po 6 days before po kami uuwi ng Canada. At bago po yun, nagpunta po ulit kami sa Oslob, nag whale shark swimming po kami. Yung eldest ko po kasi gusto niya kasi mag whale shark swimming, kaya ayun ginawa namin. So kaya po kami nag-hotel ng Cebu 2 gabi, tsaka 2 gabi na lang po na bago kami babalik ng Canada po. Yun po, nag-resort kami, which is 6,000 pesos a night po siya. At kabuuang gastos po namin is about $4,500. Hindi po kasama yung pasalubong dyan, yung mga dinala ko ring goodies papuntang pag-uwi namin ng Canada. So yun po ang gastos namin, about $10,000 sa family of 4. 3 weeks po kami sa Pilipinas niyan. Wala po kaming bahay at saka hindi lang po kami upo kasi po yung asawa ko, iba po yung description niya sa bakasyon. Dapat yung bakasyon bakasyon talaga yung travel around the Philippines talaga yung gusto niya, kasi po ang katwiran niya po ang layo daw ng Pilipinas. Tapos uupo lang po daw kami, mag-i-stay lang po kami sa isang island. So yun po, feasible po yung gastos. Yung mga anak ko po kasi para pareho nila po ng presyo ng plane ticket namin ng asawa ko. So sana po nakatulong sa mga kababayan na nasa Canada na uuwi ng Pilipinas. Breakdown ko na po yung gastos at yung mga ginagawa namin. Kaya good luck po sa mga uuwi. Bye!